Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Pasensya niyo ako kasi ako ay may mild stroke at paus ako ngayon. Galing sa lamig. May taong napakita sa akin na babae na nag-banding kami. Kaya malamig sa Quezon. Ngayon pabalik ko. Ito. Ano to? Paksa ko nga paglingkod sa inyo yung 1:10 to 17 of Jan. Pagkasahan natin muna sa magandang balita. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan ito. Nanlika sa magitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinatanggap ng sariling kabayan. Si Kristo ho to, salita ng Diyos. Subalit, ang lahat na tunggat ng pataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Paniniwala ka. Kaya mo talaga maniwala ka sa Kristo. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa kanilang gusto, kalikasan o kagustuhan o sa kanilang kagawan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos maging anak ka. Hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng anghel. Naging tao ang salitang nanirahan sa piling namin, si Kristo to. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa kanya'y bilang kaisa ng Ama. Siya ay puno o puspos ng kagandahang loob o full of grace at ng katotohanan. Puno, hindi kulang. Ng katotohanan galing sa Diyos, puno ng kagandahang loob galing sa Diyos. Yung magawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Ang Diyos ang bigay. Katulad ng pagbigay ng si Kristo sa atin. Naging tao at nananahan sa amin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng Diyos na bilang kaisa ng anak ng Ama, kaisang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napatutuo ito tungkol sa kanya na isinigaw. Siya ang tinutukoy kong, sabi dyan, Juan Bautista. Siya ang tinukoy kong na aking sabihin na dumarating na kasunod ko higit kaysa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa ipinanganak ni Maria. Naroon na pala. Ang Espiritu ni Kristo naroon na. Hindi yung tao. O rin anghel. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abong kagandahang loob. Pati ang totoo yan. Pati ang katotohanan bigay ng Diyos sa atin. Walang kulang. Galing sa Diyos. Hindi galing sa tao, hindi galing sa anghel. Ibigay ang kautusan ni Moses. Ibigay ng Diyos ang kautusan sa pagitan ni Moses para sa mga Hudyo, hindi para sa lahat ng mundo. Ngunit, dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamagitan ni Kristo. Gawa ng Diyos sa pagitan ni Kristo. Ang totoong sasabi nito, Ebanghelyo. Sa Colossians 1:5. Anong ibig sabihin na dito kapatid? Ano tong, sa English na grace of God, gift of God. Uli, kagandahang loob. Yun ang kagustuhan ng Diyos at ang Diyos ang gumawa. Ano to? Si Kristo manahan sa ating sarili. Tayo yung mga Diyos rin at tayo yung mga tayo na tao. Si Kristo din nanahan sa ating sarili, sa ating puso, sa Espiritu na nanahan sa ating puso. Galatians 4:6. Tayo din ang mga hari sa ilalim ni Kristo kasi ang hari nanahan sa atin. Tayo ang mga katawan. Tayo rin ang mga pare ng aming talata. So, sino tayo? Lahat na kay Kristo na mahanap din natin. Namahanap natin ang karamihan sa bigay ni Kristo ng Diyos sa atin, yung kagandahang loob, bigay ng Diyos sa atin sa pagitan ni Kristo. Karunungan
We have the mind of Christ. We are also the king with Christ. That's why Christ is the King of Kings. Tayo upo din sa trono ni Kristo. Kung naghari si Kristo sa langit, naghari din si Kristo sa ating puso, tayo rin hari. May talata. May sabihin ko. Hari tayo. We are the rulers, not these Catholics, not this Protestant, not this Muslim. With Christ in our hearts. Maraming talata kapatid sa John. Kaso ngayon, bukas na tayo paliwanag sa inyo. Basta tayo ang hari, tayo hukom, katulad ni Kristo. Laban sa mga demonyo, mga pastor, mga pare, mga bulang propeta, sa kanilang kalungan. Kaya nag-aral sila ng philosophy, mga turo ni Muhammad, hindi turo ni Kristo. Turo ng anghel, turo ni Gabriel sa Quran, hindi turo ni Kristo. Kasi, ang ating kalakalaan, dinakila sa ating puso, Kristo, hindi anghel, anak ng Diyos na naan sa atin. May talata, binigay ko na sa maraming paksa. Gusto ko ba ilamsam, isummarize, kung ano tong grace of God. Full of truth, hindi kulang nun. Sabi ni Kristo, kaya sabi ni Kristo sa kay Pablo, 1 Corinthians 4:6, huwag humigit sa nakasulat. Sa ano? Sa aklat ng ano. Kasi isang ama na naturo sa propeta at mga apostol, yung sumusulat doon sa aklat ngayon. Sa iba't ibang wika. At yun ang aklat ang ginagamit ng Diyos. Bakit abuo ang aklat? Para ang Diyos mangaral sa atin sa pagitan ni Kristo. Nagturo ang Diyos sa mga propeta at mga apostol para ang Diyos magturo sa buong mundo. May aklat na. Uniform na. Yun aklat na doon, kaya isa-isang aklat ng Diyos na susulat ng mga banal na propeta at banal na apostol. Kompleto ko yan, sabi ng Diyos. Isaiah 34:16. At tawag nun sa Latin, Libris Domini, hindi Biblia. Ang kompletong aklat. Iisang aklat. Ang Biblia, maraming aklat. Plural ang Biblia. Sa singular nun, Biblos. Biblion. Hindi Biblia. Isang aklat. Isa. Sa Tagalog, aklat ng Panginoon. Sa English, Book of the Lord. Sa Latin, Libris Domini. Sa Greek, Biblion Tokorio. Basahin na natin muna kapatid. Anong natatala nito? Nga, ang grace of God, yung gawa ng Diyos sa atin. Marami kapatid sabi ko sa inyo. Ay, ito muna. Itong hamon ko sa Katoliko. Ano ang grace of God. Ang Good Friday, hindi po yung good. Wala mabasa sa aklat. Ang kanang tradisyon na si Kristo namatay, ulit-ulit. Wala pong tradisyon na ron sa misa. Wala po. Yun po yung nakahigit sa nakasulat sa aklat. Pagbabasa nyo na ho yan sa aklat ng mga Katoliko. Base sa Latin. Hindi sa Greek, hindi sa Hebreo, hindi sa Aramaic. Sa labas ng aklat ng Panginoon. Isa lang ang aklat ng Panginoon. Ang iba, hindi ang aklat ng Panginoon. May talata, may basehan. Ating husga at ating hukom. Kaya ngayon, Good Friday, wala yan. Wala yan mabasa na celebrate yan ang Good Friday. Walang Good Friday. Kung saan si Kristo namatay. It is not even a Good Friday. Hindi ba banal na araw yun. Ang good news, si Kristo naghari sa itong puso. Nagturo. Hindi tao ni angel sa ating puso para tayo maging totoong Kristiyano. Tayo ang katawan ni Kristo. Yung kalakalaan ni Kristo sa atin. Si Kristo ang may-ari ng ating puso. Siya rin ang may-ari ng ating katawan at may-ari ng ating espiritu. Lahat po yan may talata. Bumasahin ko kung may pagkatao ko, gusto ko lang i-highlight sa mga Katoliko, labanan nyo. Mag-debate kayo at yun pa lang sabi ko sa ayaw talaga. Ayaw mag-debate kung saan galing ang Good Friday. At sino nagsabi na good yun? Walang talata, walang sa aklat ng Panginoon. Sabi nga, huwag humigit sa nakasulat. Yun ang pinaka number one, word per word na express. Utos po yun.
sa Ebanghelyo. Huwag humigit sa nakasulat. Ang ibig sabihin noon, sa buong aklat na natanggap na natin, isang aklat. We have to interpret it according to the whole content of the book. Kasi nasa loob ng aklat na, isang Diyos ang turo sa mga apostol at mga propeta na ama ni Kristo. At si Kristo ay pinadala ng Diyos para magturo sa mga apostol, sa mga Kristiyano, katulad ng mga apostol at sa atin ngayon. Sa buong mundo, siya ang ilaw. Pinatunayan din ni Apostol Juan at si John the Baptist na propeta sa Israel. We have the grace of God, even we are greater than the prophets and angels. Maraming talata. Tayo ay hukom, tayo mga Diyos sa tao. Hukom, pag Diyos ka, pag hindi ka Diyos, hindi ka hukom. Katulad ng Katoliko, Protestante, at mga Muslim at maraming pang iba. Hindi sila Diyos. At sabi na maghukom sa atin, maghukom yung mga Diyos. Marami ngayon kabangagawa, di alam na hindi sila Diyos. Pugi points lang. Ang Kristo na duwag mga magdebate. Pugi points. Na tumitikop ang Kristo na. Ayaw na makausap sa mga Katoliko, mga Protestante, mga Muslim. Takot sa debate. Kasi hindi niya kaya. Ang Kristo na bugok. Katulad niya. Pugi points lang. Ako naman, ako ay hari. Ito, mga Kristiyano hari. Si Kristo ang hari na mahari. Ako ay Diyos din. Si Kristo ay Diyos na mga Diyos. At ang Diyos ni Kristo, ang Ama. Si Kristo ay hukom. Si Kristo ay hukom na hukom. Ang pinakahukom ni Kristo ang Ama. Nanggaling sa Ama ang kanyang hukom. Tayo nga lang ay katawan ni Kristo. We are just His body. We are just parts of His body. Tayo ay sangkap ng kanyang katawan. May talata. Nataka na ako, bakit ang mga pare ngayon, mga pastor ngayon, bubo pa rin mga tao. Hindi matanggap ang Kristo. Kasi yung misteryo na mahirap unawain. Sabi ng sa Daniel 12:10, wala sa masama ang makaunawa. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, si Kristo lang magpanawalag sa iyong puso. Siya ang ilaw. Ang Ebanghelyo ang ilaw sa atin. Ang dakila na niyang karunungan. Ebanghelyo. At basihan ang ating paghuhukom. Yun po, everyday, nakita kong gawain ng mga demonyo. Sabi ni Kristo, naunawa ko yun. Talagang mas silan yung sinasabing huwag humigit sa nakasulat. That is also a religious evangelical law. That is place that can be read in the book of the Lord. Huwag bawasan, huwag dadagan. Ang ginawa nyo, binabawasan nyo. Tinatanggal ho yun sa iyong paniniwala at sa iyong puso. Ang dinag nyo, mali. Kasunungan ng laban sa Diyos na ho yun. Proverbs 30, verse 1 to verse 4 to 6. Pag dinagan mo ang turo ng tao at ng anghel, hindi turo ng Diyos, sa mga propeta at apostol, sinungaling sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa anghel, sa Diyos mismo. Walang kapatawaran. Kinakalaban mo ang karunungan ng Diyos na lumanang sa iyo. Sinasabi yun, aklat po yun ng Diyos, may talata. Aklat ng Panginoon na nasa langit. Na ating babasahin, ating unawain, sinong paliwanag ang Diyos mismo. Noong unang panahon sa pagitan ng propeta at mga apostol, ngayon, noong unang panahon sa pagitan ng apostol at hanggang ngayon, si Kristo pa rin paliwanag sa atin. Na tayo tagasunod ng mga apostol, may sulat. Sinusulat ng mga apostol ang turo ni Kristo. Na unawaan natin, may turo si Kristo talaga. Greek ang origin. Hindi Latin, hindi Aramaic, hindi Indian, hindi Filipino, Greek. Kaya may aklat na term.
So, para hindi ka baligaw, may Bible na para matrace natin ang origin. May Greek na doon at may Hebrew at into English. Ang gusto ko lang maniwalagan nyo, yung sinasabi talaga sa 150 lang dyan, that, ulit yung basahin na rin natin, napatutuo si Juan tungkol sa kanyang isyo. Siya ang tinutukoy na sa 1 John 15. Na ito, 14. Naging tao ang salita ng Diyos. Ang salita, ang turo ng Diyos. At nakita namin ang tunay na bilang kaisang anak na ama. May anak pala na ama. Siya ay puspos ng kagandahan. Hindi siya, anak. Puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Galing sa Diyos na ama. Ang kagandahang loob, grace yun sa English. Ang grace, ibig sabihin, gift of God. Walang bayad yun. Bigay ng Diyos, ang gusto ang gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao. Hindi gawain ng anghel. Pati si Kristo binigay bilang ating tagapagturo. Nanahan sa ating puso, binigay din. Hindi pera ni Lamborghini. Medyo pause ako kapatid, kaya ayaw ko ng talata kasi pagod pa ko ngayon. Akala ko may kadibate ako. Kasi gusto ko may kadibate ako para ang busis ko lumakas. Walang gana ito pero walang kadibate. Ito, hamon ko sa Katoliko, hindi po totoo ang God Friday, aral po ng demonyo yan. Demonyo yung Kristo. May talata. Yung po yung sobrang nakasulat, ang tradisyon nyo. May tradisyon din ang mga apostol. Iba sa tradisyon ng mga hindi apostol ng mga Romano at mga Muslim, mga pastor sa Protestante. Kaya lahat, matapostolayan sa Ebanghelyo, mali-mali ang ginawa nyo. Sumunod kayo ng mga aklat, binibinta nyo sa tao na hindi sulat ng mga apostol at mga propeta. Sabi ng Diyos, huwag humigit sa nakasulat. Isa lang ang aklat ng Diyos. Pag gumawa kayo ng aklat, ito na naunawaan. Ano palawanan doon sa aklat nyo? Mga demonyo. Demonyo yung Kristo. Ang nag-udyok sa kanang susulat doon, sa kanang puso, mga demonyo yung Kristo. May talata. At yung Kristo, ang basihan, mga propeta at apostol. Sinasabi ni Kristo, alahanin nyo ang propeta at mga apostol. Sabi ito niya kay Pedro. Hindi katekismo. Ang ating alalahanin. Bulang Pedro po yung nangyari. Pinapaliwanag ka ito. Kung may bulang Kristo, may bulang Diyos, may bulang Espiritu Santo, mayroon din bulang propeta at bulang apostol. Lahat bulaan, bulaan aklat din. Mga aklat na palang ginagawa. Masamang aklat. Sa aklat pa lang, makita ang basihan na kalang paniniwala. The truth shall set you free. You cannot be freed without Christ. Christ alone can free you. Christ must be in your heart to teach you the gospel. Ebanghelyo, hindi katekismo, hindi Quran, hindi pastoral books sa mga Protestante. Siya mismo, He will free us. Ang salita niya, ang turo niya, ang Kristo, unang-una, magpalaya siya. Kung salita lang, wala si Kristo, maligaw ka. Dapat turuan ka muna ni Kristo. Siya ang daan at katotohanan. Magturo sa iyo ng Ebanghelyong totoo. May iba nagturo, iba ng Ebanghelyo. Kasi wala si Kristo. Nasa kanila, pastor lang. Mga kamanggagawa lang, tao lang. Hindi siya marunong hukom. Sabi na ang Diyos sa bukom. Doon pa lang tao na si Kristo. Walang kwenta ang katawan ni Kristo. Walang kwenta si Kristo sa mga puso ng tao. Ang Diyos sumukom sa pagkikitan ni Kristo at si Kristo sumukom sa pagkikitan ng kanyang katawan. Tayo po ang katawan ni Kristo. Tayo pa ang iglesia. Umukom. Makibag dati, sabihin natin tanga. Ang tanga, mura na hukom. Tarantado, gago, demonyo, bulag, tanga, hangal. Yun po yung hukom. May basehan. Pag nagsasalita na wala siyang basehan, tanga siya. May basehan na. Kaya may aral tayo pa. Alam mo, mga pastor, hukom din. Hukom siya na. Huwag tayo kapatid.
Huwag tayo magpagdebate, mapakubaba tayo. Makinig kayo sa akin, tanga. Kasi yung mga tatulong sa atin, mga bubo, mapagmataas. Ano ka, apostol ka, propeta ka, tanga. Pilipino ka lang. Ikaw din hahatulan. You are not exempted. Kahit mayaman ka. With the gospel of Christ. We are the body of Christ, and you, the body of Christ, like Christ debate. To judge the Protestant, the Catholic, and Muslims, and all the people. Pati demonyo, may tarata. Pati mga anghel sa langit. You are greater than them because the Son of God is, and the Holy Spirit of God is in us, not in the angels, either bad or good. $20 na. Sige, paabot natin ng 25. Ito kapatid, yung challenge ko sa Protestante, mga Muslim, mga Katoliko, at sino pa. Orthodox Christians, mga Griego, I can speak in English. Kasi yung tao, patunayan ko, kami ang hari. At si Kristo ang pinakahari namin. He is the King of Kings. Ang katumaran na King of Kings, mga Krisano po doon. Katawan ni Kristo. Hindi mga demonyo. Hindi mga false Christ, mga false Christians. We are the kings. According to the words of God, with Christ in us. We are His body. The body is owned by the King. So the King owns our body, and He is also the royal owner of our body. And we are also kings with Christ. But He is the King. He is our head. He is above us, all male and female. And God is above Him, the Father. Hukom, kasama ni Kristo, galing sa Ama. Si ang Ama humukom sa pagitan ni Kristo. Si Kristo din humukom sa pagitan namin. Tao, mga anak ng Diyos, kasama si Kristo. Naghari si Kristo sa amin, kami ay hari. Maraming talata. Buhat pa nung una. Sa panahon pa ng apostoles. Hari na sila. Si Kristo nakaupo sa trono. Hari. Ang Espiritu ng Kristo nakaupo sa ating naghari sa ating mga puso. Kaya nakatotoo na naghari talaga si Kristo sa mga Kristiyano. And we are the kings. And these Catholics, pastor, priest, pope, bishops, kamanggagawa, workers, this imam, this prophet Muhammad, this, as they say, they are not kings. We are the body of Christ. Our head is the King of is Christ, who is the King of Kings, who made us also the kings. And we all already overcome the world, the lies in this world, because of Christ. We are set free. That's what Christ set us free from the lies of this world. He's the only one who can destroy the angels like Satan, who became full, evil, and all the demons. That is my challenge. I keep on reaching the page of the Catholic, and they don't answer. They just chat and chat. May record ako. Naka-record na. I have evidence to prove that. For 10 minutes, I called 3 times. And some of them joined and left naka-record. Tulad ni John Cortez. Bayot. Sabi ko, ano ito Good Friday? Kano galing yan? Hindi po turo ni Kristo yan. At turo yan lang sinungaling na Kristo. Yan po ang mga demonyong Kristo. Mga sinungaling na Kristo. Si Satan, ang Diablo, ang pinakaama ng kasinungalingan. Mamaya, ito, palaganap ko na, tutulan nyo, kahit sino sa inyo, kahit ano pang religion. No? Ang hari, kung hindi kayo hari, wala kayo, lampa kayo. Kami na rin hari dahil kay Kristo, kami na rin Diyos dahil kay Kristo, kami mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Sinasabi sa ulit, ang salita ng Diyos, si Kristo,
Siya ay puspos sa kagandahang loob. Yung pabiyaya galing sa Ama at ng katotohanan galing sa Ama. Ang salita ng Diyos, totoo. Si Kristo, nakatawang tao. Nandun ang katawan nandun sa langit. We are the kings and Christ is our king. That's why it makes Christ the King of Kings. We judge. That is a literal horn. Hindi yung matutunan ng filosofiya. Bawal pa ang filosofiya. Colossians 2:8 ng tamang salin. Katag-aral ka pa ng seminaryo, katag-aral ka pa ng filosofi. Hindi matutunan ang Kristo na turo ng Ebanghelyo. Because Christ is the wisdom from God. Not you, not angels. The Son of God. All things are received by Christ. Not by the angels, not by man. May talata. Given by God to him. Even to teach us. And even He lives within us spiritually. Na hindi marinig at hindi makita sa ating puso. Nanahan. May talata. I'm not speaking about fiction here. Fables here. I'm speaking through the gospel and with Christ who is not also a fiction. May aklat ating basihan. Kung saan natin mabasa ang Ebanghelyo ni Kristo. Wala mo ng talata, i-challenge natin ang mga lahat. Protestante, Katoliko, Muslim, at sino pa. Ha? Atheista, lahat mga tao. Mga demonyo kalaban. Kasi nakita ko dito lalo sa Pilipinas, kung maghanap ka ng demonyo, nakausap ko yung Katoliko natin kabanding ngayon. Nasa mga Katoliko ang maraming demonyo dito sa Pilipinas. May demonyo sa kanilang puso, sinungaling. Mga adik, di ba nung sumasagot sa Ebanghelyo? Bubo sa Ebanghelyo. Si Kristo ang matalino, natutuong Kristo. Sabi na natutuong Kristo sa adik, demonyo Kristo sa kana. Sinungaling na Kristo, demonyo. Kaya may sinungaling na propeta, sinungaling na apostol, bulaan. Laban sa Kristo. Laban sa hari. Again, kami mga hari, ang hari namin si Kristo. Patunayan ko sa live debate. Una, kami mga hari. Hindi kayo hari. May hari kami si Kristo sa aming puso. Pangalawa, kami mga Diyos na tao. Humukom. Parating, tagahukom. Hindi pare. Hindi pastor yung kapagkakawa. Hindi yun. Sa aral pa lang makauno, doon makilala kung sinong Kristo na nahan sa ating puso. Hindi makita, pakinggan yung aral. Sa debate, hindi matalo yun. Sa 20 verse 15 ng Lucas. Kasi yung pangako ni Kristo sa kanyang mga lingkod, sa kanyang pinagharian. You cannot gainsay the words of Christ in us. Sa live, sabi ko, si Kristo ang hari ng live. Ngayon, kami ang hari ng live. Pinagharian ng hari, si Kristo. Hari kami. We can judge based on the gospel, like Christ, who judges them also based on the gospel. Ang turo ni Kristo, Ebanghelyo. Alam ang tama at mali, Ebanghelyo ang turo. Ang basehan natin. May talata. Again, wala sa mga sekta ngayon ng hari sila. Doon pa lang talo na. Napatuloy na ang patuloy sa kanang mga bulaan Kristo. Mga pastor, bubo, mga pari, mga bubo. Patunayan ko. Pati safety bubo, pati mga debate sa mga protestante bubo, pati imam, pati aklat bubo na. Pati aklat na. Quran, sa Muslim, sa iba. Basta may aklat na iba. Yun, udyok na naman yung palayaan ng tao. Sila lang palawanan. Meron na. Kadibate ko na. Wala sa magawa. Kahit Kristo na, tunayan ko bubo, Kristo na. Ayaw, hindi sila pagtanggol, may pagtanggol ng Kristo na. Napatunayan lampa ang Kristo. Si Kristo, sabi mo, Kristiyano ka din, napatayan ng Kristo na sa'yo. Paano ka mag-Kristiyano kung lang ka Kristo? Napatunayan kung bulang Kristo, ang bulang Kristo, mga demonyo. Demonyo yung Kristo sinungaling na Kristo. Bulang Kristo nga, sabi yan. False Christ.
mga bulaang Kristo. So, ganun natupad ang kagandahan na doon puspos ng katotohanan. Huwag bawasan, huwag dadagan. Puspos nga punong-puno ng katotohanan si Kristo. The wisdom of God, the grace of God is through Christ. Sabi dito, sa 16. No? Oo, sa 16. Maganda. Sa 17. Ibigay ng kautusan sa pagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob ng Diyos na Ama at katotohanan sa pagitan ni Kristo. Ito. Sa 14, puspos ng katotohanan ng loob. Puspos, filled. Hindi kulang. Galing sa Diyos. Yung pisalita ng Diyos sa sulat ni Juan, the Apostle, na Israelita. Walang mga theologian dito, baka dito. Saan ang galing? Kay Kristo, hindi sa pastor, hindi sa pare. Hindi sa kamagawa. Kailangan matakap natin ang Kristo sa ating puso. To receive the gift from God, especially the Spirit of Christ from God, given to us. Pag natanggap mo ng gift from God, na walang Kristo sa puso, baliw ka. Adik ka lang. Wala ka sa reason. Your reason is awkward. That is even illogical. Matanggap mo totoo, tanggapan mo na si Kristo bilang yung mga hindi pastor, hindi pare, hindi ka magagawa. Mahalit sa puso. Spiritually. We are the body of Christ. Hindi na. Paano naging body? May Kristo sa iyong puso. Sino magturo kay Kristo? Tao ba? Pastor ba? Pare ba? May aklat na kumplito? Apostol ba kayo? Propeta ba kayo? Wala pang aklat unang panahon. Wala pang aklat, sinusulat pa ka na. Hanggang namatay sila. Kasi, ang Diyos nagturo sa kala. May pilit ng Diyos. Ngayon, nakasulat na. Basahin na natin. Ngayon, pagbasa, hindi mo naunawa. Kailangan mo unawa. Wala sama-sama ako, no? Akala mo mabasa lang? Hindi. Kailangan unawa. Mga Katoliko, matagal na. Wala pa unawa. Masama pa rin. Basa-basa, wala pang totoo na alam. Nabasa ka, akala mo, totoo ka, hindi. Patunayan mo sa debate, totoo ka. Hindi ka takbuhin. Pag 1 plus 1 equals to, matapang ka. Sabihin mo, 2 pala, kahit engineer pa, ayaw kausap, at BS Mathematics pa. 1 plus 1 equals to, matapang, totoo. Hindi, pag sabi mo 1 plus 1 equals to, engineer ka, kahit saan debate, harapan kita. Ito may basihan tayo. Pang legal. We judge with a basis, not philosophy. Talata muna bago talak-talak. Ang Katoliko pa nag-insert. Sabi, walang ebidensya. Ngayon, wala pa ba? Ngayon, yung kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng mga kalooban ng mga, hindi kalooban ng mga pastor. Saglit mo na kasi. O tawag sa takbo din. Sabi ko doon sa kanila, ito, live ko. Ito. Sabi naman sa ko to. Hit ng sabo kayo kasi busy ka sa mag-hit ng sabo. Mga duwag, nilayasan kayo ng tapang. Sabo tapang nyo, sabo ng tapang. Sige, 100 times ako tumatawag. Pagod na ako sa duwag. No? Hindi na ako naka-live. Binigay ko sa kana. So tawag sila. Atin mo na ipakita. Yan. Ito. Tignan natin. Yan. Yan. Tawag ayaw sila. Diyan tumatawag ng una. Tapos ako tutawag ayaw. Pag bully. Asip hindi maduwag. Sabi na busy kami. Ito ang sabi na. Group call. Ang sabi na. Ito. Tatawag sila. Sabi, ano sabi mo? Ganun sila. Ganun ang mga alik-alik talaga. Duwag to. Hindi ka na, Junior Cortez, tumakataw ka na. Ano sabi nito? May sabi ng busy yung alibay na lang, mga duwag. Busy pa kami ito si Regan. Busy kami, mga Katoliko, Magilo. Mayroon kaming Pascal, Tridium, Tanga. Saan nyo lang galing ang Tridium?
Ito, i-search natin dito. Asan galing yung freedom? Pascal freedom. Ako bakit paus ako? Kausapin ko sa patida na Pascal freedom daw. Ito. Alibay eh. Tanong ko saan galing itong Pascal freedom. Saan ngayon galing? Ano? Sino nagturo? Sinong adik? Gusto ng adik to. Wala sa sense. Sinong adik? Adik. Walang Kristo, walang grasya. Yung grasya. Ang grasya na galing sa demonyo. Mga baliw, mga asabulang. Sinong adik? Nagturo sa inyo na Pascal ito ano ba siya? Walang basihan to mga aling ito, walang basihan eh. Ay po mamayin, hitit sa buno, sapa kayo. Wala talaga sa harap sa akin sa live. Tutawa nga sila, alam mo. Ayaw. So, ano ito, close natin to. Babalik natin sa ito. Messenger yun, ito na sa tayo. Yan. So, lahat ng katotohanan galing kay Kristo. Ang turo sa kanila Pascal freedom, hindi kay Kristo galing. Puno-puno kay Kristo, totoo. Sabi pa ni Juan, sabi pa ni Kristo mismo. Naturo kay Juan sa pagitan ng Espiritu. Ngayon kapatid, ngayon kasi medyo ako pausa ko. So, tapusin muna natin dito. Halata naman. Hintayin natin ang response. Challenge ko lahat. Mag-live. May ebanghelyo at ang basihan. Kasi ebanghelyo kasi para malaman na totoo. Pag hindi ebanghelyo, yun po ituro ng bulang Kristo, malimunin ng Kristo. Salamat sa Diyos. At hinahintay ko yung topic namin. Kami hari, kayo hindi. Kami mga Diyos, katulad ng tao. Mga tayo ng katulad ng tao, kami hari. Ang hari namin si Kristo. Hindi kayo, mga bulang Kristiyano, bulang Protestante, bulang Katoliko, bulang Muslim, bulang kahit sino. Basta hindi si Kristo naturo. Si Kristo totoo, He is the way, the truth, and the life. May basihan. Yun lang po. At patuto natin ang hari natin. Para sa ating hari, nakilain natin sa kanan ng Ama, ang Anak, Espiritu Santo. To God, our Father, be the glory, in the name of Jesus Christ, our King, who make us also the kings, together with the Holy Spirit, in Him who is also with us, the Son of God. Amen. Salamat sa iyong panonood. Sana pakikinig. Sana tanggapin niyo ang aking hamon. We seek justice. Divine justice against the worldly justice. Being the kings. Being one of the king. Under Christ. And Christ under God. Our Father. Who is the sovereign king. Titus 1 Timothy chapter 1 verse 17. The Father is the King of kings. He is the King of Christ, and Christ is the King of kings, the Son of God. And, okay. Hello. Okay. So God, Father, God, Father, Sige, makita ka. Sige. the glory, and the name of Jesus Christ, our gospel King, together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Now let's
sing to our Father. To the glory of our Father. Thank you. To the glory Thank you. of our So, thank you. Thank you. Bye-bye.